Dito sa video natin, talakayin natin yung mga OLA na wala sa Play Store pero nasa list ng recorded online lending platform ng SEC at patuloy na nag-ooperate. Okay, bago lahat, maglalambing ako sa iyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyong video nito, malaking tulong din po dito sa aking channel ang pag-like, pag-share at pag-hit sa notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yung pasensya na, medyo kailangan ng boss, madaling araw pa ho at doon nakagawa kagad mas mapakaramdam ko. Okay, disclaimer po, hindi po ako OLA promoter, hindi po ako OLA agent, hindi po ako sponsor ng mga online loan apps na ito. Ako po mismong sumusubok at nire-review yung mga OLA para mas maintindihan natin kung ano ba yung talagang proseso nila at para mas ma-share ko sa inyo ng real shared experience ko about dito sa mga OLA sinusubukan ko. Kaya nga meron tayong isang side channel, yung Johnny Depp. Doon talaga nagre-review tayo. Nutangan natin, susubukan natin kung okay ba talaga yung proseso nila. Kung dapat ba na yung subukan o dapat na yung iwasan. Kasi nga, mas mabuting nasubukan ko na. At least meron na kayong expectations doon sa isang OLA. At ngayon, talakayan natin yung mga OLA na wala sa Play Store pero nasa list ng SEC, Recorded Online Lending Platform. Okay? Linawin ko lang po, no? Ang Play Store po o yung mga App Store o App Market ay hindi saklaw ng batas ng gobyerno natin. Ngayon, kung sila mayroong mga OLA, mga online loan apps na nandiyan dyan, na nada-download kahit marami ng reklamo, it depends on the Play Store kung bakit sila nandyan. Ngayon, kung nawawala sila, hindi po yung automatic na na-revoke, na cease and desist order o na-raid. Hindi po yung gano'n. Hindi po yung gano'n na proseso nun. Ang Play Store po kasi may sarili rin po silang due diligence na kapag hindi maganda yung isang apps, maaring tinanggal nila dahil mayroong malware na nakakapinsala at hindi maganda para sa ating mga cellphones kaya nawawala bigla. Maaari ring dahilan yan ay may mga nag-report na hindi maganda yung apps kaya nawala sa Play Store. And then maaari ding dahilan ay ang SEC o ang tao mismo ang nagpa-file ng report dito sa mga Play Store para tanggalin sila sa Play Store. Okay, tulad ng sample natin si Easy Peso, na-raid, di ba? Tuluyan ang nawala sa Play Store, di ba? Nawala na rin sa SEC sa list. Pansin nyo naman, di ba, yung huli kong ginawang video, yung update ko sa list ng recorded online lending platform noong August 29, di ba? Wala sila ron talaga, as in, wala sila sa list. So, ito yung mga list ng mga OLA na wala sa Play Store. Ngayon, tatanungin nyo ko, paano mababayaran kung may utang kami dyan? Ito na lang po gawin ninyo. May mga app store na pwede nyo mahanap katulad ng Vivo, B-Apps. Meron po siyang sariling app store dyan o app market. At ito, katulad itong ginagamit ko ito, itong iTel, meron po siyang Palm Store. Doon po pwede kayong kumuha o mag-download at i-share it nyo na lang sa inyong mga phones para magamit ninyo at para makapagbayad kayo ng inyong mga utang kung gusto nyong bayaran. Pero hindi rin po ako nag-advise na wag tayo magbayad ng utang dahil obligasyon po yun, responsibilidad na dapat natin gawin kung sakasakaling tayo ay may utang sa kanila. At kung kayo naharas, pwede mo po kayo lumapit sa PAOK para sa isang kompleto pagpapel ng formal complaint. Okay, isa-isahin natin ngayon. Unahin natin yung si OK Peso. Ito matagal na talaga mga nawala ito. Yung OK Peso medyo ilang buwan ko na hindi nakikita talaga as in. Pero they're still operating at nasa list pa rin po sila ng SEC. Then to si Quickla. Si Quickla pa doon yan Dulubog litaw yan sa Play Store. Minsan nandyan, minsan wala. Tapos minsan mapapalitan ng peso bupi. Ito si Quickla kasi kapatid ni Mocha o ni Copperstone. At sila po ay fully operational na po ulit at hindi na po revoke ang kanilang license. Okay? Then sumunod yung si Easy Cash. Napaulit-ulit kasi ako kagabi talaga. Gusto ko makita kung ano ba yung wala na sa Play Store pero nandun sa SEC list. Okay? Kaya isa ko talaga na maigi kagabi. Kaya hindi ako nakagawa ng video kagabi. Medyo masama rin talaga pakiramdam ko. Then si Taga Cash, loan app, wala rin po siya. Yan. Ito naman, pag sinisearch di lumalabas, di po ba? Si Fast Cash, ito, mandami na kasi nagre-reklamo sa akin na paano raw babayaran, paano raw maihihinto. Kasi siguro, dahil marami natanggap sila ng mga messages na namimingil,
hindi nila alam bayaran. Sabi ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng Vivo phone at na ito mga ganito klase ng mga phone like the Itel, Infinix at Tecno. May sarili pong app store yung mga yan na doon ko sila nakikita madalas. Si Bali Loan, yun na raid noong 2023, di ba? Tagal na rin nawala ito sa Play Store. Si Bali Loan, si Lemon Loan, tapos yung iba pa mamaya natin discuss ito, si Madalone, medyo matagal na rin nawawala. Si Kusog Pera, ito talagang matagal ko na hindi nakikita si Kusog Pera. Pero nandito ko siya nakikita sa Itel App Store. Pautang online, yung nakaraan na nabigyan ng sanksyon. Si iPeso, yung kasama rin niya, nabigyan din ng sanksyon. Madali Loan, ito yung papansin niyo, di ba? May mga ibang pangalan, akala nyo si Madali Loan, pero si Manny Madali naman siya, bagong siya. So, susubukan ko siya doon sa isa ko channel, okay? Tapos si Peso, matagal na rin po nawawala. Tapos yung Peso Q, na ang dami ko nakikita talagang pinaka-complaint. Ito si Peso Q, under to ni U Peso eh. Pinakamaraming complaints na lending company na dati ilan yung online app na nito na talagang nagdipa na sa Play Store, yung Per Lending, U Peso, tapos Pera for You. Tapos ngayon naging si Peso Q na lang. Ngayon wala na, hindi ko sila nakita. Yung iba nakikita ko dito sa Itel, sa Palm Store, yung kanilang mga OLA. And then sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, hindi po sa crown ng gobyerno natin na ulitin natin na hindi po porket nawala sa Play Store, revoke na, may cease and disorder o na-read na. Hindi po yun ganun ang proseso. May tamang proseso po. Ang SEC po muna magsasabi kung yan ay mayroon ng problema o kung may issue na. Kunwari nga, ni-revoke siya, si SEC magsasabi niyan. Ngayon, kung nawala sa Play Store, maaari rin na nag-update yung OLA. Okay? Para tanggalin nila yung mga malware. Kasi, kadalasan na nangyayari sa akin, sinubukan ko yan kapag naka-download sa akin gamit ang Play Store at susubukan ko, biglang nawawala. Magme-message naman po ang Play Store, magno-notify po siya na itong apps na ito ay mayroong malware na hindi maganda na nagde-detect o maaring nag-i-spy sa ating mga phone infos natin. At yun hindi na-allow din naman ng Play Store kapag nakikita nila ganyan. Kaya minsan nawawala yan bigla. Sila mismo nagtatanggal niyan. Lalo na kung hindi maganda yung pinanggalingan o yung apps na gumagana sa ating mga phones. And then, kung may mga reklamo kayo, ulitin ko ha. Payo ko lang sa inyo kasi marami pa rin na-stress at na-depress dito sa mga ganitong klaseng kalakaran ng mga OLA na may issue sa kanila, mga nahihiraman. It's better to communicate with the government agencies. Matagal ang proseso dahil medyo process. Kahit ako alam ko yan. Kahit ako nga mismo, sabi sa inyo, nahihirapan ako mag-file ng complaint. Ma-absent pa ako, di ba? Pero ginagawa ko yung tungkulin ko as my rights na pwede ako magreklamo ko pag may ginagawang hindi maganda itong mga abusado online lending apps, okay? Yan sinasabi ko sa inyo kasi mas maganda kung mas marami kayo magpapile doon sa isang OLA, mas pakikinggan po yan, mas maanohan sa korte kasi yan. Kasi kung pa isa-isa lang katulad ng ginagawa ko, at ako lang mag-isa madalas, minsan may kasama ako, okay, mas maganda, nakakatulong kasi dadagdagan yung mga complaint dito sa mga abusadong OLA. Ngayon, yung total ban, wala tayong magagawa. Kahit mag-total ban po tayo, gagawa ng paraan yung mga yan para mag-operate. Kahit mawala sila sa Play Store, they will do their operations kahit wala sila sa Play Store. They can do a website, they can do links sa mga text, di ba? Yan, pwede pa rin nilang gawin yan. At napayong ko na mas magandang wag nyo na lang tangkilikin yung mga talagang maraming issue ng mga online loan apps. Meron dyan, mga ilan-ilan, okay naman talagang hiraman. Pero mga ilan-ilan lang talagang as in. Pero sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Marami po salamat sa uulitin.